Praise the Lord! Glory to God! Isang pagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, maging sa ating mga minamahal na manggagawa sa dakong ito. Praise the Lord! Tayo nagpapasalamat sapagkat muli tayo ay kinahabagan ng Diyos at Kanyang ipinagtagumpay na makabahagi sa atin pong prayer meeting. Praise the Lord! At sa pagsisimula ng Kanyang banal na gawain sa gabing ito, tayo po muna ay mag-aalay ng ating mga pagpupuri at ng ating mga pagluluwalhati sa ating Panginoon. Praise the Lord! Sa Diyos ang walhati, ikaw ay dakila. Mundo'y minahal, anak niya'y binigay. Buhay, alay niyang pantubos sa sala. Sa lahat na buksan, pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo mga galak. Lapit sa Ama, sa Anak, dumaan. Gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bilis sa dugo, sakdal na katubsan. Pangako ng Diyos sa bawat naligtas. Sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo mga galak. Lapit sa Ama, sa Anak, dumaan. Gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Gawa turo niya sa atin dakila. Galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit dalisay sa laki, higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo mga galak. Lapit sa Ama, sa Anak, dumaan. Gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Praise the Lord! Glory to God! Tunay nga po na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay karapat-dapat lamang na ating alayan ng mga pagpupuri at ng ating mga pagluluwalhati. Glory to God! Sa mga sandaling ito, muli nating ipagkakatiwala sa Diyos ang Kanyang banal na gawain. Praise the Lord! Muli tayong umawit sa ating Panginoon. Glory to God! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else will take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way
Praise God, glory to God, hallelujah. Dakilang Diyos na aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Salamat sa iyong kabutihan at kahabagan sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon, bagamat ang aming mga lupang pangatawan ay pagal, ngunit patuloy mo kaming kinakahabagan na muli kami ay makalapit sa iyong banal na luklukan ng biyaya upang minsan pa may dulog namin ang marami naming kahilingan. Hallelujah! Sa pagkakataong ito, O Diyos, pagindapatin mo kami, pagpatawad mo ang marami naming pagkukulang at kabagalan sa paglilingkod. Marapatin mo kami sa gabing ito upang kami ay karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Hallelujah! Hallelujah! Pangasiwaan mo kami na iyong banal na espiritu at sa iyong lingkod na kakasangkapanin na magdadala ng iyong mga salita. Langisan mo ang kanyang labi na parang ikaw ang nagsasalita sa aming harapan. At kami naman po na makikinig ay marapatin mo sa mga biyayang pagpapala na dala na iyong mga salita. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat po Panginoon. Pagpalain mo ang aming gawain sa gabing ito at sa aming paglapit, O Diyos, minsan pa katagpuin mo kami. Sa iyo namin pinagkakatiwala sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Glory to God. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at sa ating pong mga minamahal na manggagawa, Pastor Jeric at sa ating pong minamahal na Presbyter Raquel de la Cruz. Isang mapagpalang gabi po. Ako po'y nagagalak at ako po'y nagpapasalamat muli sa Panginoon sapagkat nabigyan muli ako ng pribilehyo upang tumayo at ipatotoo ang kabutihan ng Diyos sa aming kawan ng sayon. In behalf of Sister Kristen Sumaya, aking pong ipatotoo ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa Kanya. Ang kapatid na Kristen ay isa pong bagong kapatid sa aming pong kawan ng sayon. At ang kapatid na ito, nasa kabila na siya ay bago, siya ay nakakitaan po ng damdamin na makapaglingkod at makabahagi po sa gawain ng Panginoon. Hindi po lingid sa ating kaalaman mga kapatid, na sa buwan po ng November, December, ito po ay ang buwan ng atin pong month of delightful sacrifice. Ang kapatid na Kristen ay isa po siya sa mga inabutan ko ng mga ticket sa aming kawan. Ang kapatid na ito ay hindi po siya nag-alinlangan upang tanggapin po ang tickets na ibinigay ko sa kanya bilang kanyang goal. Sa biyaya at kahabagan po ng Panginoon mga kapatid, sa damdamin ng kapatid na Kristen, na ang tickets niyang ibinigay sa kanya bilang goal niya, ay hindi po nagdalawang isip o nag-alinlangan na lapitan ang place ng kanyang trabaho
upang dito po siya makapagbenta ng kanyang mga tickets. At sa biyaya at kahabagan po ng Panginoon, mga kapatid, ang kanyang mga tickets na aking ibinigay nung una ay kanya pong naibenta lahat. At nung first Sunday po ng December, ay nag-remit po siya sa akin sa kanyang mga napagbentahan. Ngunit hindi po nagtapos doon dahil sa pangalawang beses ay inabutan po muli siya ng isang kapatid sa aming kawan ng tickets para maibenta po niya ang mga tickets na binigay muli sa kanya. At sa biyaya at kahabagan po ng Panginoon, mga kapatid, ay kanya pong naibenta ang mga tickets. At nung sabihin niya po sa akin na naibenta na po niya yung pangalawang tickets na naibigay ulit sa kanya, last Sunday po ay binigyan ko muli siya ng tickets. At sa araw din po ng Sunday ng gabi, ang ibinigay ko pong tickets para sa kanya, muli ay na kanyang naibenta. Tunay, mga kapatid, hindi po madali na gawin ang pagbebenta ng tickets. Pero ang kapatid na ito, alam ko na dahil sa pagnanasa ng kanyang puso, linapitan po niya ang kanyang mga kaibigan, ang mga employer na kanyang nakakasalamuha sa kanilang kondo upang bentahan sila ng ticket. At sa biyaya at habag po ng Panginoon, sa kanyang pagsunod, na gawin ang kalooban ng Panginoon, siya po ay ipinagtagumpay ng Panginoon. Dahil ang mga tickets po na naibigay sa kanya, ay kanya po lahat ito na ibenta. Mga kapatid, sa atin pong month of delightful sacrifice, alam po natin na marami pong mga pagbabago, na ang mga ginagawa nating karaniwan sa pag-EMDS ay hindi po natin magagawa sa ngayon. Ngunit sa biyaya at habag po ng Panginoon, siya muli ay nagbukas ng ibang kaparaanan upang ating maabot ang ating goal sa ating mga kawan na ipinagkatiwala po sa atin. Ito po ay sa pamamagitan po ng ating pagbebenta ng ating mga tickets. Mga kapatid, alam natin na sa ating mga sarili, hindi natin magagawa ang mga bagay kung wala ang tulong ng Diyos. Kung hindi man natin ngayon magagawa ang karaniwang ginagawa natin sa ating MDS sa pamamagitan po ng pag-awit, may mga iba pang mga kaparaanan po ang ating Panginoon na binuksan para sa atin. Meron po tayong tickets na ating maibebenta. Ang gawin lamang po natin, mga kapatid, una, mag-pray tayo. Pangalawa, magkaisa tayo. At lagi nating gawin ang kalooban ng Panginoon nang may kagalakan sa paggawa. Sumusulyan sa may bintana, tinatanaw ang mga bituin na waring nagsasabing nariyan na ang pag-asa. Santabi ang madilim na nagdaan. Tunguhin ang liwanag na maghahatid sa atin
nagsisikat. Ngayong Pasko, ipalaganap natin ang kanyang pag-ibig sa mga tao. Ngayong Pasko, ipamagitan natin, sila'y muling ilapit kay Yesu Kristo. Ating panghawakan, pag-ibig na inilaan, kanilang maunawaan ang tunay na kahulugan. Ngayong Di alintana ang kahirapan, madapa man ay tatayo at ating ilalaban ang pananampalataya. Isang tabi, ang mga unos na nangyari, tunguhin ng liwanag na maghahatid sa atin sa Panginoon. Ngayong Pasko, tayong lahat titiwala, maan man ang hirap, tayo natitila sa biyaya. Ay umaasa na mayroong bukas sa pinagsisikat. Ngayong Pasko, ipalaganap natin ang kanyang pag-ibig sa mga tao. Ngayong Pasko, ipamagitan natin, sila'y muling ilapit kay Yesu Kristo. Ating panghawakan, ibig na ilaan, kanilang maunawaan tunay na kahulugan. Pasko, ipalaganap natin ang kanyang pag-ibig sa mga tao. Ngayong Pasko, ipamagitan natin, sila'y muling ilapit kay Yesu Kristo. Ating panghawakan, pag-ibig na ilaan, kanilang maunawaan ang tunay na kahulugan. ngayong Pasko, Ngayong Pasko, ngayong Pasko. Praise the Lord. Sa mga sandaling ito, ating ihanda ang ating mga puso at ang ating mga pag-iisip sa salita ng Diyos na ating mapapakinggan mula sa ating manggagawa sa dakong ito, ating minamahal na Pastor Jeric de la Cruz. Praise the Lord. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind
a blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy, Lord, than being with you. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandaling ito, naririto po kami. Humihingi po kami sa iyo ng habag, ng tulong sa lahat ng aming mga pangangailangan. At batid po namin ayon sa mga katotohanan ng iyong mga salita, ayon sa iyong mga pangako, ang iyong pagtugon ay laging nasa amin, sapagkat kami ay iyong mga anak. Kami ay iyong bayan at iyong ipinangako sa amin na kung kami ay tumawag sa iyo, ikaw ay sasagot sa amin. Aabutin mo kami, tutugunin mo kami sa lahat ng aming mga pangangailangan. Amang banal, salamat sapagkat may mga ganitong pagkakataon na kung saan kami po ay makadudulog sa iyo, makakalapit kami sa iyo, aming mailalapit sa iyo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Marami pong salamat at hiling po namin na lagi mo kaming paging dapatin sa aming paglapit sa iyo at kami rin po ay maipaghanda sa mga katotohanan ng iyong mga salita na aming mapagbubulayan sa gabing ito. Ito po ang aming maingat na panalangin at pagkakatiwala sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagaling ng pagaling ang pag-awit nila Sister Casey at ni Sister Celine. Kaya biyaya, mayroon ng tatalo kay Sister Leo. Ang Diyos talaga ay hindi nagkukulang ng anumang kaloob sa loob ng iglesia. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na Sister Leo lang ang marunong umawit. Yung kanyang mga anak magagaling ng umawit. Pero ito talaga ay nagpaumpisa ng ang mga kabataan ay magkaroon ng konsyerto sa pangungunan ni Sister Athena. So, yung road talaga na yon, yun ang pasimula ng biyaya ng kanilang pag-awit. At panalangin natin na higit pa silang gamitin ng Panginoon sa ministry ng musika. Praise the Lord. Bago po sa ating pananalangin, sumandali nating bulayin ang salita ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating mga kapatid na nasa live streaming, lalo tigit sa mga kapatid natin na naririto sa bahay-sambahan. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, ay ating pagbubulayan ang paksang enduring faith in the end time. Ang matibay na pananampalataya sa kawakasang ito ng mga huling araw. Ang Biblia ay nagsasabi at nagwika na higit na mas maraming mga pagtitiis ang ating mararanasan sa panahong ito ng kawakasan ng mga huling araw. Yan ay mababasa natin sa unang Pedro, Kapitulo 4, ang mga talata po ay 12 hanggang 14. Basahin po natin sa Ingles. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you, but rejoice insofar as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed,
because the Spirit of glory and of God rest upon you. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa tekstong ito na ating nabasa, mga kapatid, hindi natin dapat ikabigla na tayo ay makakaranas ng mga pagtitiis sa kawakasang ito ng huling araw. Ang ginamit na salita sa Ingles, fiery trial. Tingnan nga natin yan sa Tagalog. Basahin natin yung verse 12 sa Tagalog. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Yung mga pagsubok pala na ating mararanasan, na ating titiisin, ang ginamit na salita dito, mahigpit na pagsubok. Ibig sabihin, itong mga pagsubok na ito na ating titiisin ay hindi magiging pangkaraniwan. Ito ang susubok sa ating pananampalataya. At sa mga pagsubok na ito na ating mararanasan, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, dapat tayong maging matibay. Ito lang naman ang panglaban sa pagsubok, yung tibay. Kailangan tayong maging matatag. Kailangan nating maging matibay. At sa kabila nito, mga kapatid, sinasabi ng salita ng ating Panginoon na sa mga pagtitiis na ating mararanasan na ito, mga kapatid, katulad ng binanggit ng salita ng Panginoon, ang ating mararanasan na mga pagsubok ay mahigpit na pagsubok. These trials is a test of faith if one has a genuine faith. Binabanggit ng salita ng Panginoon sa unang Pedro 1:7 na tayo ay sinusubok katulad ng ginto. Basahin natin 1:7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Maliwanag sa talatang ito, mga kapatid, na ang mga trials na ito, ang mga pagsubok na ito na ating titiisin ay magiging paraan upang masubok ang ating pananampalataya kung ito nga ay matibay o totoo. Katulad ng ginto, binanggit dito, inihalin tulad ang faith natin sa ginto. Kailan lalabas ang tunay na ginto? Kapag ito ay nasubok sa pamamagitan ng apoy. Kung ating makikita, yung process, lalo na mula sa raw na ginto, pinapadaan yan sa mainit na apoy, makikita mo yung paghihiwalay ng impurities doon sa ginto. Hihiwalay yung totoong ginto mula doon sa mga bato-bato. Ang galing ng process niyan pag tayo makakapanood sa Discovery Channel. Sa pamamagitan ng napakainit na apoy, napapahiwalay niya yung totoong ginto doon sa hindi ginto. Ang ating pananampalataya, lalong lalabas ang katunayan ng ating pananampalataya kapag ito pala ay dumaan sa matitinding pagsubok. Pero dapat, kung tunay nga yung faith mo, hindi ka bibigay. Hindi ka hihiwalay sa pananampalataya. Magpapatuloy ka. Ang hindi totoong ginto, kapag ito ay ipinadaan sa apoy, ito ay matutunaw, mawawala. Pero ang tunay na ginto, kahit dumaan sa napakatinding init ng apoy, lalong lalabas yung kanyang pagkaginto.
Dito inihalin tulad ang genuine faith, ang tunay na pananampalataya, nakakalagpas sa matinding pagsubok, sa fiery trial. At sinasabi ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, pagkatapos tayong masubok at nanatili sa pananampalataya, ibig sabihin, ito'y tunay na pananampalataya. At ang wika nga ng salita ng Panginoon, sa mababaw na liwat ng verse 7 ng 1 Peter 1, kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Hesukristo. Ito ang kagandahan. Pagkatapos masubok ang faith natin, if this is genuine or not, pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, bagamat kahit yung bigo, tatanggap yon ng tatanggap yon ng ganti sa kanyang ginawa. Pero sa atin na nagtagumpay, ang tatanggapin natin, ganting pala. Yung nasunog, yung hindi nagtagumpay, tatanggap din yon. Pero, ang kanilang tatanggapin, lalo na yung hindi naglingkod sa Panginoon, kaparusahan, yun ang wika ng Bible. Ang Diyos kasi ay Diyos ng katwiran. Pero tayong nagtagumpay sa pananampalataya, ang tatanggapin natin ay gantimpala sa Panginoon. Ang salitang ginamit dito ng Biblia, papupurihan kayo't pararangalan. Tayo pala na matagumpay o magtatagumpay sa pananampalataya ay pararangalan pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ito dapat ang maging goal ng bawat mananampalataya, na siya ay maparangalan, na ating maabot yung ating finish line. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Meron akong nakitang power words ng mahal na Presbyter Levy. Kaunti na lang ang ating tatakbuhin at matatapos na natin ang takbuhin. Ngayon pa ba tayo titigil? Ngayon pa ba natin pakakauntiin yung ating paglilingkod? Hindi. Dapat mas lalo nating pasakdalin ang ating paglilingkod. Habang mas maraming paglilingkod, parang doon natin nakikita mas maraming mga pagtitiis, mas maraming mga pagsubok. Yung mas tapat, mas maraming tinitiis, mas maraming pagsubok ang nararanasan. Pero sa bagay na ito, kapag ang isang mananampalataya ay napagtagumpayan niya ang mga bagay na ito din ang magdadala sa kanya para yung pananampalataya niya ay higit na maging sakdal. Katulad ng ginto. Lalong nagiging sakdal kapag ito'y dumadaan sa higit na mas matinding init ng apoy. Ngayon, paano natin maipagtatagumpay ang ating pananampalataya sa kabila ng mga tiisin sa pananampalataya? Number 1, we will endure in faith as long as we walk and continue in the teaching and doctrine of the apostle, the good man of the house. Ito po ang ginawa ng unang iglesia noon. Sabi sa Acts chapter 2 in verse 42, ganito ang wika ng salita ng Panginoon. Acts 2 in verse 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. The teaching and doctrine of the apostle will make us strong. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang unang iglesia, ito ang kanilang pinagpatuluyan, ang wika ng salita ng Diyos, sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Bakit nagdadala
sa pagiging matibay ng isang mananampalataya ang pananatili natin sa turo at aral ng mga apostol. Sabi ng salita ng Panginoon sa Acts chapter 16 verses 4 to 5 sa Amplified, "As they traveled from town to town, they delivered the decrees decided on by the apostles and elders who were in Jerusalem for the churches to observe. So the churches were strengthened in the faith, and they continually increased in number day after day." Ano ang wika ng salita ng Panginoon nang sila'y nagpatuloy sa turo at aral ng mga apostol? Sila'y naging matibay sa pananampalataya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ito ang dapat nating pagpatuluyan. Hindi tayo hihiwalay sa turo ng mga apostol o sa turo ng apostol. Specifically, sa turo ng good man of the house. Maaaring hindi natin nakikita ngayon ang mahal na apostol. But the doctrine of our dear apostle continues. Nagpapatuloy. Patuloy itong itinuturo ng mahal na deputy, ng mga obispo sa loob ng iglesia, ng mga manggagawa sa loob ng iglesia. At ito'y hindi nababago. Yung iba, may mga pananampalataya na pagdaan ng panahon, nababago yung doktrina. Bakit nila binabago? Para mapaayon ito sa kanilang gusto. Pero ang tunay na iglesia, mula noon, apostolic na yan. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Mula noon, ang iglesia sa kawakasan ng huling araw, apostolic. Hindi yan nababago. Kahit ang mahal na apostol ay mahina na sa kanyang lupang pangangatawan. Pero ang aral at doktrina ng Fourth Watch nananatiling matibay at malakas. Kung makikita natin yung poster dyan ng mahal na apostol, ano yung kanyang katangian bilang apostol, bilang good man of the house? Nagpatigil, diba? Nagpatigil ng mga bulaang mangangaral. Isipin mo noon, siguro grade school pa lang ako noon eh. Daming naghahamon sa atin ng debate. Ang lakas ng loob nilang magamon kasi maliit pa tayo noon eh. 80s, papasok ng 80s. Daming naghahamon sa atin. Pero ang iglesia, hindi sumuko ang iglesia, lalo na sa pangunguna ng mahal na apostol at ng mga senior bishop sa loob ng iglesia. I personally saw na maraming mga debate at talagang nakakagalak pag makita mo kung gaano katibay ang aral na meron tayo. Ngayon, hindi nyo na nasasaksihan yun eh. Pero noon, sa panahon namin, parang sobrang tanda ko na nagkataon lang kasi na yung take of stage ng church, nandun ako, biyaya ng Panginoon. Kaya, yan, 80s, marami mga debate yan. Mid-90s, marami mga debate yan. Papasok ng 2000, may mga debate pa, pero pa ilan-ilan na lang. Pero ang marami talaga, 80s, 90s, yan, marami, halos sunod-sunod yan. Pero biyaya ng Panginoon, kahit sa telebisyon, naranasan pa namin talagang minsan 24 oras ang pagsagot ng mahal na Bishop Osi sa telebisyon. Pag nag-report si Presbyter Ruben kay Bishop Osi noon, Pastor Osi, mayroong tira sa atin. Pupunta ang mahal na Pastor Osi sa Marikina. Okay, magti-taping tayo ngayon kahit anong oras yun. Magti-taping, i-review yung tira sa atin. Magti-taping kami. Pagkatapos ng taping, diretso sa editing. Kinabukasan, ilalabas ka agad yun.
Walang tigil yun. Pero doon natin nakita, mga kapatid, later on, yung mga tumitira sa atin, talagang nakita nila kung gaano katibay ang aral ng pork pots. At later on, yung mga tumitira sa atin, sila na rin ang nagtitirahan. Hindi na nila tayo tinitira. Bakit? Talagang hindi sila titigilan ng mahal na Bishop Osi. Mga kapatid, hindi dahil sa yung tapang lang ng tao ang dala-dala ng mahal na bishop. Hindi. Yung aral, yung doktrinang mahusay at magaling kung bakit ang iglesia ay tumayo sa maraming debate. Dito dapat tayo magpatuloy. Ito dapat ang ating pagpatuluyan. Huwag kang hihiwalay dyan. Ang unang iglesia noon, bakit sila nag-increase in number dito sa ating binasa? Bakit sila lumago? Sabi ng salita ng Panginoon, sapagkat sila ay nanatili at lumakas sa turo ng mga apostol. Sabi rito, for the churches to observe, so the churches were strengthened in the faith, and they continually increased in number day after day. Ang mahusay na aral, ang mahusay na doktrina nagpapalago. Tignan mo, ang church ngayon, malago. Dati noon, ang ibang bansa lang ng mahal na evangelist let, San Jose, Occidental Mindoro, sa lugar namin. Yun lang yung pagtawid nila ng ibayong dagat. Pero biyaya ng Panginoon, hindi doon nagtapos. Ngayon, meron tayong higit 73 mga bansa. Isipin mo yun. Mga bansa, hindi bayan sa Pilipinas. Ang Pilipinas, halos saturated na natin. Ano yan? Pinalago ng Panginoon. Bakit tayo lumago? Bunga ng mahusay na aral at doktrina na dala ng apostol. Walang tatalo sa aral ng apostol. Meron pang isang pagkakataon, sabi nung kadibate ng mahal na Bishop Osi, ano ang ilalaban ko diyan? Yan yung Biblia eh. Ayun talaga, wala ka talagang mailalaban sa aral ng pork pots. Bakit? Nasa Biblia. Pero hindi lang doon talaga nagtatapos. Nasa humahawak ang paghahanay ng tunay na aral. Di ba yung iba, marunong din naman silang humawak ng Biblia eh. Pero bakit mali? Kasi nga, ang makapaghahanay ng tunay na aral ay ang mga apostol. Ibinigay sa mga apostol yung salitang rightly dividing the words of truth. Nasa apostol yan. Sa iba, wala yan. At tingnan mo, marunong din, alam din naman nila ang Lucas 11:49. Alam din nila ang Romans 11 in verse 29. Pero bakit hindi nila maihanay ng maayos? Hindi nga sila sugo eh. Pero ang apostol, sapagkat siya'y apostol, nasa kanya ang biyaya at pagpapahayag ng Diyos sa kanya. Kumbaga, yung rightly dividing the words of truth nasa apostol. Alam ng apostol gamitin ang isang talata. Ay yung iba basta makagamit lang ng talata eh. Di ba? Biro nga ng mahal na apostol. Sugod ka ng sugod, hindi ka pa sinusugo eh. Hanggang sugod ka lang. Pero kapag hinamon ka na ng pork pots o hinamon mo ang pork pots, ay yung iba ang galing maghamon eh. Pero pagkarap na tayo, wala naman. Pero biyaya talaga ng Panginoon. Naabutan ko yung mga ganong panahon na kumbaga, makikita mo kung gaano katibay ang aral ng pork pots. Bakit? Nasaksihan mo mismo eh. Kung paano ka tumalon
kapag tapos ng debate at hindi makasagot yung tinatanong ng mga senior bishop natin. Ang pork pots, ang talon, talagang lagpas sa upuan ng mga talon natin eh. Ay hindi ka tatalon pag bigo ka. Makatatalon ka lang pag ikaw tagumpay. Mga kapatid, nandyan tayo kabahagi. At yan ang dapat nating pagpatuluyan. Sabi nga ng kapatid, sabi nga ni Sister Wonderful, hindi na niya iiwan yung pananampalataya. Doon ko siya kilala eh, wonderful. Maganda din naman, di ba? Wonderful. Oo. Si wonderful ako. Di ba? Mayroon pa si yun, di ba? Oo, si wonderful ako. Pwede pala yan, ano? Magbago kaya ako ng pangalan, Presbyter. Kaya, dito dapat tayo magpatuloy. Amen. Kahit anong dumating sa inyo na kahinaan, tuloy ka lang sa pananampalataya. Huwag mong iiwan. Pag hinang-hina ka na, dalo ka pa rin. Yung parang daliri mo na lang nakakapit, dalo ka pa rin. Yung parang tisod na tisod ka na, dalo ka pa rin. Pag umuupo, pag dumadalo ka, halos pumipikit ka na, basta nandiyan ka lang. May biro eh, basta manatili ka lang pare, gagaling ka rin. Mayroong dinala sila sa yung mental hospital. Meron siyang kausap dahil matagal na siya doon. Ang payo nung kasama niya rin niya sa loob, sabi niya, basta pare manatili ka lang rito, gagaling ka rin. Hindi niya, okay lang. So, manatili tayo sa church. Kahit mahina ka. Kahit na, minsan meron akong naririnig na biro ng pastor. Isang pastor, natisod. Excuse me po. Alam nyo, mga kapatid, kami mga manggagawa. Siyempre, tao tayo eh. Yung endurance minsan natin talagang, alam mo yon. Pero, kahit na parehas tayong nagbabata, ay, di ba sabi sa Bible, mangagbatahan kayo sa isa't isa. Sa tali ng pag-ibig. Talagang puro pag-ibig talaga. Pag may pag-ibig ka talaga eh. Oh, tinuturo namin sa staff yan eh. Magmahalan kayo. Oo. Biyaya naman. Mababait naman yan 3 staff na yan. Oo. Masisipag yan. Talagang ilalaban ko ng yan. Ilalaban natin ng yan, Basta. Kaya naming ilaban yan. Praise the Lord. Kaya, manatili tayo sa iglesia. Tignan mo, ang iglesia noon, bakit sila lumago? Bakit sila nagtagumpay? Bakit lumaki ang bilang nila? Nagpatuloy sila sa aral ng mga apostol. Kaya kapag ikaw pala magpatuloy sa aral ng apostol, magtatagumpay ka. Baliktarin mo yung kaisipan. Humiwalay ka sa aral ng apostol. Naku, mabibigo ka. Pag iniba mo ang aral ng apostol, kapag kumbaga, lisanin yung aral ng apostol, diyan tayo mabibigo. Ang iglesia ay umabot sa 50 taon dahil sa aral at doktrina ng apostol. Ang aking mga ninuno, mga kapatid, wala naman akong dahil nakita ko sa kanila yun eh. Maraming mga manggagawa ang dumaan. Maraming mga chapel na ang giniba, tinayo, andun pa rin sila. Marami ng pagsubok ang dumaan sa San Jose, nandun pa rin sila. Always on the side ng mga pastor.
Ako talagang bata pa lang ako, humahanga na ako sa kanila. Bakit? Hindi nagbago yung kanilang pananampalataya. Nang ikaw ay umiidad, makikita mo at kumbaga, ma-appreciate mo anong faith meron sila. Bakit sila nakatagal ng ganong katagal kahit na may, alam mo yun, sa church, hindi naman, lahat ba ng nakikita mo sa church malalakas at matitibay? Hindi naman. Minsan may nakikita tayong mahina. Pero kahit na nakikita yun, tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Kahit mahina yung pastor, nandyan sila. Kahit ano yung pastor, nandyan sila. Kumbaga, mga kapatid, minsan ang isang mananampalataya, pag mahina na yung pastor, medyo humihina din yung miyembro eh. Pero ang ikinahanga ko sa aking mga ninuno, kahit mahina yung pastor, sabihin na natin kahit mahina yung pastor, nandun pa rin sila. Biyaya ng Panginoon sa history ng San Jose, ang aming mga ninuno, kasama sa pagpapaumpisa ng gawain ng Panginoon sa Mindoro. Sila ang unang mga sumuporta sa mga manggagawang nagbukas ng gawain doon. Halos ang mga nagbukas naman ng gawain dyan, yung ating mga senior bishop, ang mahal na apostol. Pero biyaya ng Panginoon, mga kapatid, mula sa pagiging maliit ng iglesia, hanggang ang iglesia ay ganito na ang kalagayan. Biyaya ng Panginoon sa pamilya namin, sa kapurihan ng Panginoon. Marami sa pamilya namin nasa ministry, nasa paglilingkod, mga elder. Hindi dahil sa wala kaming pangarap sa buhay. Siguro may pangarap din kami kahit maliit. Pero nakita namin, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang pananampalataya ng Fort Watts. Kung gaano katibay ang pananampalataya ng Fort Watts. Hindi mo kayang ipagpalit yan. Kahit mahirap ka, kahit ang pag-uwi namin sa bahay ay patis lang ang ulam namin, pananampalataya pa din. Kahit may bagyo. Hindi ko malilimutan pag umaattend kami ng lola ko mula sa bukid, maglalakad kami kung walang sasakyan. Lalakarin namin yun kahit may bagyo. Maka-attend lang ng midweek services. May bagyo o wala, pananampalataya pa din. Sabi ng lola ko, a-attend tayo. Kahit may bagyo, a-attend. Kaya parang sa murang isip ko palang, parang naisiksik na sa akin. Ang una't huli, pananampalataya. Kahit wala kang makain, pananampalataya pa din. Kahit mahirap ka, pananampalataya pa din. Ganun dapat ang maging, kumbaga, yang mga ganyan. Purong Fort Watts yan. Kahit baliktarin mo, Fort Watts pa rin. Kahit saan mo dalhin, Fort Watts pa din. Dapat ganun tayo. At tayo mga magulang, mga kapatid, mai-translate natin yung pananampalatayang Fort Watts sa ating mga anak. Sabi ng mahal na Archbishop, yan ang kanyang, kanyang medyo matagal na inaaral yung third generation Christian. Kasi minsan, yung ikatlong henerasyon, medyo lumalabnaw na yung pananampalatayang Fort Watts. Pero dapat hindi gayon. Tayo, bilang mananampalataya, bilang Fort Watts, kumbaga sa mga anak natin, nananatili pa rin yung pagiging Fort Watts natin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ito, mga kapatid, ang aral na, ang kultura na ng iglesia noon, na sila ay nagpatuloy sa aral at doktrina ng mga apostol. Kaya naman, sila'y naging malakas. At bunga nito, sila ay lumago sa bilang. Hindi ka lalago pag ikaw ay mahina. Yung malalakas lang ang pwedeng mag-evangelism, di ba? Yung malalakas lang naman ang pwedeng mag-share ng gospel,
Biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ang Home Free Global Crusade. Kapahayagan na ang iglesia ay pinalalakas ng Panginoon. Isipin mo sa Marikina, 4,000 plus ulit ang baptism natin. Sa susunod, ang ating home free ay sa Batangas. Kahit malayo tayo, sabi ng mahal na deputy, lagi tayong sumuporta. At sa huling linggo ng Abril Presbyter, meron tayong fund drive na gagawin para sa ating home free dito sa Singapore. Mga kapatid, ilagay natin ang puso natin. Yan kasi ang pakikiisa. Yan kasi ang pagpapatuloy sa aral ng apostol. Makikiisa ka. Makikiisa ka sa ipinagagawa. Yun kasi ang aral at doktrina Kailan nagkakaroon ng buhay ang aral at doktrina? Kapag ginagawa mo. Kapag ginagawa natin. Ang evangelism ay aral at doktrina ng Fourth Watch. Kaya ngayon, mga kapatid, ilagay natin ang puso natin sa Home Free Global Crusade dito sa Singapore. Mura ba yan? Hindi. Hindi yan mura. Mahal yan. Mahal ang kaligtasan. Gagastusan talaga natin yan. Pero mga kapatid, alang-alang sa Ebanghelyo, gagawin natin yan. Alang-alang sa Ebanghelyo, ibibigay natin ang sarili natin dyan. Huling sipa na natin ito Magra-rapture na Sa huling sipang ito, gawin natin yung pinakamabuti natin. Ang panghuli, mga kapatid, we will endure in faith as long as we remain in the church. Tayo ay magiging malakas lang sa pananampalataya. Magiging matagumpay lang sa pananampalataya kung tayo ay mananatili sa iglesia. Bakit? Dahil sa iglesia, secure tayo rito. Sabi sa John chapter 17 verse 9 to 11. Sa 11 basahin natin. At ngayon ako'y papunta na sa inyo, iniiwan ko na ang sanglibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Ito ang prayer ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama, nang siya ay umakyat sa mga langit. Ang kanyang idinadalangin ay hindi ang sanglibutan. Ang kanyang idinadalangin ay tayo, para tayo'y ingatan ng kanyang Ama. Sa iglesia ng Panginoon, narito ang kaligtasan. 8:1, di ba, ng Roma, Romans 8:1. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Tayo ay nakay Kristo. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Kapag tayo ay manatili sa iglesia, ligtas tayo. Pag umalis ka sa iglesia, wala nang kaligtasan. Kaya, manatili sa iglesia ng ating Panginoon. Sa Ingles, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yaong nasa iglesia lang ang ligtas. Acts 2 in verse 47, ito ang wika ng salita ng Panginoon sa Tagalog, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Nasa iglesia na tayo. Ligtas na tayo. Nasa ligtas na lugar na tayo. Aalis pa ba tayo? Huwag ka nang umalis. Ligtas ka na Bagamat may mga aral na once you are saved forever, mga kapatid, ang kaligtasan nawawala. Diba sa 1 Corinthians
Pag hindi mo iningatan, nawawala. Basahin natin sa unang Korinto na kapag ang kaligtasan ay hindi natin maingatan, ito'y mawawala. 15 verse 1. Verse 2, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyaganin niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. So ang kaligtasan mawawala pag hindi natin naingatan. Papaano natin iingatan ng kaligtasan? Manatili sa iglesia. Praise the Lord. At ang pananatili natin sa iglesia, mga kapatid, diyan tayo magiging secured. In the church, there are activities that will make us active. Kapag tayo'y nasa iglesia, nasa loob ng iglesia, magiging aktibo tayo sa pananampalataya. Magiging malakas tayo sa pananampalataya. At salamat sa Panginoon sapagkat sa loob ng iglesia, napakaraming mga activities sa loob ng church para ang ating pananampalataya ay maging malakas. Ang isang katawan na walang ehersisyo, nagiging mahina, nagiging masasakitin. Kaya once a week, I always try my best na makapag-jogging ako. Maarawan ako. Mahirap yung puro aircon. Pag puro aircon, magiging masasakitin tayo. Kailangan naaarawan tayo. Parang ganun ang pananampalataya. Kailangan na-exercise. Na-exercise ang faith natin pag tayo ay aktibo sa lahat ng mga gawain sa loob ng iglesia. At ang ating ipinagpapasalamat na sa loob ng iglesia, maraming activities. Sunod-sunod. Ang isang malagong lokal, maraming activities. Biyaya ng Panginoon. Nung nakaraan, mayroon tayong Zumba ba tawag doon? Zumba. Sino na umatid ng Zumba? Biyaya. Napawisan kayo. Sabi ko kay Presbyter, ilabas natin yung Zumba, yung naiinitan tayo para kung dito nga sa loob napawisan tayo, pag nasa ilalim tayo ng araw, mas mapapawisan tayo. O, di mas maganda, mas malusog. Hindi lang lumakas yung ating espiritu at kaluluwa, kahit yung ating lupang pangangatawan ay nagiging malusog. Praise God. Biyaya nga, yung staff namayat sila kaagad eh. Yung mga fats nila namayat sila kaagad eh. Nagsusumba pa sila nila presbyter dito kapag Lunes. Di ba? Nagsusumba kayo. Anong tawag doon? Yung work at home. Oo, nag-work sila at home. Biyaya naman, parang walang nagbabago sa kanila. After mag-exercise, kakain ng marami. Pero mga kapatid, kailangan natin ng ehersisyo. Kung sa katawan kailangan, sa faith kailangan din yan. Pero kailan tayo magiging masigla? Kapag tayo ay tawag doon, pag tayo ay aktibo sa mga church services, sa mga church gathering sa loob ng iglesia ng Panginoon. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, ibigay natin ang ating sarili sa mga gawain sa loob ng iglesia. At ang pangako, mga kapatid, sa magtatagumpay, sa magiging malakas sa pananampalataya, ay ang pangako ay ang buhay na walang hanggan. Purihin ang pangalan ng Panginoon, pangako ng Panginoon, ang magtagumpay ay dadamtan ng maputing damit. Ayon, si Presbyter na nagsabi. Bibigyan tayo ng putong. Kaya lahat kung dito mayroong Macedonian Award, doon hindi lang Macedonian Award ang ibibigay sa atin. Akala ni Sister Joy, talagang mayroon nang pumalit sa kanya. Tiningnan ko yung reaction ni Sister Joy nung tinawag nila Sister Pika at Sister Alma yung sengkang.
parang parang namutla Sister. Pero siyempre malakas yung faith niya. Kasi may natitira pang trophy dun eh. Biyaya ng Panginoon. Congratulations sa Macedonian Award. Sengkang at sa Bethel. 4 consecutive, matindi. Biyaya ng Panginoon. Ang Sengkang daw, sabi ni Brother John, Pastor, nag-uumpisa na ulit kami. Para maka-Macedonia ulit. Biyaya ng Panginoon. Talagang nandoon yung kasigasigan natin na laging gawin ang pinakamabuti. At mga kapatid, ipagpatuloy natin yan. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan aani tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong biyaya at kahabagan sa amin. Pagpalain mo po ang iyong mga salita na aming narinig sa gabing ito. Maging sa aming pananalangin, pagpalain mo kami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.